Isang lalaki ang humila ng isang higanteng kabibe na 1,000 taong gulang mula sa dagat. Ayon sa alamat, ang ganitong kabibe ay karnibora at lumalaki hanggang sa napakalaking sukat sa pamamagitan ng pagkain ng libu-libong tao. Inilabas ni Tio Ming ang pamana ng kanyang pamilya na pangguyod ng ngipin ng dragon. Dahan-dahan niyang kinuha ang talam at iginalaw ito sa ibabaw ng kabibe. At sa kaunting lakas, nagawa niyang makagawa ng isang maliit na bitak sa matigas na balat nito. Agad na nagdala ang kanyang mga kaibigan ng hydraulic jack at pagkatapos ng ilang minuto ay nagbigay ng presyon. Sa wakas ay nagtagumpay silang buksan ang kabibe ng buo. Nagulat si Tio Ming sa nakita niya sa loob nito. Mayroong isang higanteng perlas doon. Dahan-dahan niyang pinutol ang panlabas na layer at sa wakas ay nahayag ang tunay na kayamanan. Isang nagniningning na sirena. Lahat ng tao ay naantig. Si Tio Ming lalo na ay hindi makapagpigil sa kanyang kasiyahan. Ang sirena ay hindi isang karaniwang nilalang. Siya ay isang pambihirang kayamanan na natatagpuan lamang isang beses sa bawat 1,000 taon. Ang bawat gramo nito ay mas mahalaga kaysa sa diamante. Ngunit dahil sa awa, pinakawalan nila ang higanteng kabibe pabalik sa dagat. Hindi nila namamalayan, ang kanilang gawain ay nagpasiklab ng galit ng Diyos ng dagat. Bigla, isang higanteng dragon ng dagat ang umatake. Agad na pinabilis ng lalaki ang kanyang bangka upang makatakas. Ngunit ang dragon ay hindi nagbalak na pahintulutang makaalis sila. Agad niya itong sinalpok ng malakas ang bangka. Akala nila'y malapit na ang kanilang kamatayan. Ngunit bigla nawala ang dragon. Nang sila'y tumingin sa paligid ng naguguluhan, napagtanto nilang umiikot ng husto ang kanilang barko sa isang lugar. Isang malaking edi ng tubig ang nabuo sa harap nila. Kung sila'y masisipsip dito, wala nang daan palabas. Napagtanto ang panganib, nagkaisa ang lahat upang ituwid ang barko palabas ng edi ng tubig. Ngunit nang akala nilang makakaligtas na sila, bumalik ang dragon na galit na galit. Nang walang pag-aalinlangan, pinaputok nila ang kanyan sa leeg ng dragon ng buong lakas. Ngunit hindi nakalusot ang bala sa makapal na balat nito. Sa halip, lalong nagalit ang dragon. Sa napakalakas na lakas, muling inatake ng dragon ng barko. At hindi nagtagal, nagsimula ng masipsip muli ang barko sa edi ng tubig. Pagkatapos sirain ng lahat, humiwalay ang dragon at nagsimulang tumakas. Nang mga oras na iyon, nagkaroon ng maliwanag na ideya si Jack. Tumakbo siya sa unahan ng barko, naglatag ng sibat, at pinaputok ito ng direkta sa katawan ng dragon. Ang plano niya ay gamitin ang nilalang na iyon upang makalabas mula sa edi ng tubig. Ang pamamaraang ito ay matagumpay sa maikling panahon. Ngunit nang malaman ng dragon ang nangyayari, ito'y nagwala. Tumalon siya mula sa tubig, at nabali ng sibat ang kanyang gulugod. Namatay ang dragon doon. Ngunit ang kanyang huling galit ay itinapon ng lahat sa edi ng tubig.